Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mundong mapagsamantala, dapat hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa ibang tao. Hindi man tayo ang mapahamak sa bandang huli, pwedeng ang mga mahal natin sa buhay ang malagay sa alanganin. Ikaw, kabarangay, nagsisi ka na ba dahil nagkamali ka ng taong pinagkakatiwalaan mo? Ang tiwala raw ay hindi dapat basta na lang ibinibigay sa isang tao. Lalo na kung hindi mo naman siya lubusang kakilala. Dahil kapag ginawa mo ito, pwede itong ikapahamak ng buhay mo o ng buhay ng taong mahal mo. Mama Mia, isang mapagpalang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programang Barangay Love Stories. Naway na sa mabuti kayong lagay at kalusugan sa oras na matanggap nyo ang liham kong ito. Matagal na akong masugid na tagapakinig nitong programa ninyo at na-discover ko ito dahil sa asawa ko. Itago nyo na lang pala ako sa pangalang Reggie. 54 years old at may-ari ng isang talyer dito sa aming lugar. Isa rin akong pastor dito sa amin, kaya marami talaga akong kakilala, Mama Mia. Madalas nga ay kilala nila ako kahit hindi ko na natatandaan ang mga pangalan nila. May mga oras kasi na kapag nagkakagulo sa aming barangay, ako ang pinapatawag upang magpayo sa mga mag-asawang nagtatalo. Mga tsismosa na nagpaparinigan o kung ano pa mang away ang nagaganap sa aming lugar. Kakilala ko rin kasi ang kapitan namin. At ang sabi nga nila, mas nakikinig pa raw sa payo ko ang mga kabarangay namin dito kaysa sa mismo naming kapitan. Hindi ako sigurado kung magaling lang ba talaga akong magsalita o sadyang mas naiintindihan lang talaga nila ang binibigay ko na payo, Mama Mia. Dahil madalas talagang nagkakasundo na ang mga taong magkaaway pagkatapos nila akong makausap. Hindi rin naman talaga ganun kalalim ang kaalaman ko tungkol sa nilalaman ng Biblia. Ibinibigay ko lang ang mga payo na alam kong kailangan ng mga tao sa aming lugar. Mahinahon rin talaga akong magsalita, kaya magaan ang loob nila kapag nakikipag-usap sila sa akin. At mahaba rin ang pasensya ko na pakinggan ang pagtatalo ng mga kabarangay o kasamahan namin sa simbahan. Kaya nga kahit sa bahay namin, Mama Mia, ay bihira rin talaga kaming magtalo noon ng misis kong si Aileen. Mahal, eto na yung ininit kong sinigang na bangus. Salamat, mahal. Pasensya na pala kung masyado akong ginabi ng uwi ngayon dito sa bahay. Hindi tuloy ako nakasabay sa inyong kumain ng mga anak natin. Tsaka, ininit mo ba tong uulamin ko? Ayos lang yun, mahal. Hindi naman masarap ang sinigang na bangus kung malamig ko nang ihahain sa'yo. Mahal, malamig man o mainit tong pagkain na nasa harapan ko, basta luto mo, the best yon para sa akin. Ikaw talaga, pati pagluluto ko binubola mo pa. Kumain ka na nga lang dyan. Sige, mahal. Kumusta na pala yung kasamahan nating babae sa simbahan? Yung nakaalitan yung ate niya dahil sa lupa? Sila yung kinausap sa barangay kanina, di ba? Oo, mahal. Sila nga. Grabe pala sila mag-away talaga magkapatid. Nagsisigawan kahit sinasaway na namin kanina. Kilala naman kasi talaga sila na malalakas ang boses at talagang palaaway kahit dito sa lugar natin. Minsan nga raw ang mga boses na nila ang alarm clock ng mga kapitbahay nila kasi kahit madaling araw, nagsisigawan silang magkapatid.
Nalaman ko yun kanina sa palengke nang mamili ako ng isda at karne. Silang magkapatid ang pinag-uusapan ng mga tindera doon. Mahirap kasi talaga kapag lupa na pinag-aawayan sa pamilya, Mahal. Para bang nakakalimutan nilang magkakadugo sila. At ang nakakalungkot pa doon, minsan nagiging dahilan pa yon para magkasakitan sila. Pero napag-ayos mo naman ba sila kanina, Mahal? Oo. Pinakalma ko muna silang dalawa bago ko kinausap. Nandun din kanina ang nanay nila sa barangay na may sakit pa pala sa baga. Ang gusto nga sana nung bunso nilang kapatid ibenta na lang ang lupang pinag-aawayan ng dalawang ate niya para gamiting pampagamot sa nanay nila. Pinayuhan ko yung dalawang nakakatandang kapatid na sa halip na mag-away sila, bakit hindi mo na nila intindihan ng nanay nilang nanghihina na? Buhay pa ang nanay nila pero parang gusto na nilang mawala. Ayun, kahit paano sa tingin ko naintindihan nila ang gusto kong sabihin at naiiyak pang niyakap ang isa't isa pati ng nanay nila. Grabe, Mahal. Ang tagal na nilang nagtatalo at nagpaparinigan sa Facebook. Pero ikaw lang palang makakapagpabati sa kanilang dalawa. Sana nga totoo na yon at hindi na sila magparinigan pa. Ako kasi naaawa sa nanay nila na may sakit na nga tapos makikita pang hindi magkasundo ang mga anak niya. Ay, ipagdasal na lang natin na sana hindi na maulit pa ang pagtatalo nila tungkol sa lupa. Mahal, dumaan nga pala dito yung inaanak mo kay kumparing Carlo. Ang sabi niya salamat daw sa perang pinahiram mo sa kanila para dun sa pangdialysis ni Kumare. Nagbigay rin siya ng isang piling ng saging na saba na gagawin kong maruya bukas. Pang-almusal natin. Pinapasabi niya rin na bumubuti na kahit papano ang lagay ni Kumare. Ay, salamat sa Diyos at kahit paano nababawasan ang pagsubok na dumarating sa pamilya ni na kumparing Carlo. Dinaanan ko na nga rin kaninang kakilala ko sa isang malaking tindahan ng soft drinks. Nakiusap ako na baka pwedeng ipasok ng trabaho doon si pare. Anong sabi nila, Mahal? Sakto raw kasi kailangan din nila ng ibang tao. Kaya tatawagan na lang daw nila ang cellphone number ni pare na iniwan ko sa kanila. Nako, sigurado ako na matutuwa sila dahil sa ginawa mo. Ang laki talaga ng naitutulong mo sa mga taong nakapaligid sa atin. Paraan ko na rin yun ng pasasalamat sa Diyos. Kasi kahit paano, hindi tayo dumadaan sa mga ganun kabibigat na pagsubok. Iniisip ko palagi na kaya hindi tayo masyado nahihirapan para na rin siguro makatulong tayo sa ibang tao na mas nangangailangan. Mama Mia, minsan talaga masyado na akong nagiging mabait sa mga taong nakapaligid sa amin ng pamilya ko. Lalo na doon sa mga tao na alam kong nangangailangan ng tulong. Marami akong mga kapitbahay, kaibigan o kasamahan sa simbahan ang napahiram ko ng pera kapag lumalapit sila sa akin. Bukod din kasi sa maliit kong talyer ay may sarili kaming lupa na taniman ng mga gulay. Kaya masasabi ko na sa maliit naming lugar, isa kami sa medyo nakakaangat-angat sa buhay. May ilang beses na rin noon na may lumapit sa akin para kumbinsihin akong pumasok sa politika. Mga kamag-anak, kaibigan, at minsan ay yung mga nasa barangay din talaga namin ang kumakausap sa akin. Isa raw ako sa mga tao na kailangan sa lugar namin para matulungan pa ang ibang nangangailangan. Pero lahat ng kumausap sa akin ay tinanggihan ko lang at sinabi ko na handa akong tumulong kahit wala ako sa politika. Alam ko rin kasi kung gaano kagulo ang buhay sa politika. At ayoko rin na magulo ang buhay namin ng pamilya ko nang dahil doon, Mama Mia. Tao po! Mahal? Pakitingin naman kung sino yung kumakatok sa labas. Tinatapos ko lang tong niluluto ko. Baka kasi nandyan na yung magde-deliver ng in-order kong leche flan. Sige, Mahal. Tao po! Tapos ko na rin naman linisin tong electric fan. Salamat, Mahal. Magandang umaga po.
Magandang umaga rin naman. Ikaw na ba yung mag-deliver ng leche flan na in-order ng asawa ko? Ay, hindi po. Bale, ako po si Benjo. Reggie po ang pangalan niyo, hindi po ba? Oo, tama. Kilala ba kita? Hindi niyo na po ata ako natatandaan. Ako po yung anak ng pinsang buo niyo na si Stephen. Benjo? Teka. Oo nga. Ikaw yung anak ni Kuya Stephen. Kumusta ka na? Maayos naman po ako, Tito. Ang tagal na kitang hindi nakita. Mahigit 10 taon na rin yata. Teka, ang huling balita ko nang dumalaw ako sa burol ng tatay mo, nakakulong ka raw noon kaya wala ka sa burol. Kailan ka pa nakalaya? Nung 1 linggo lang po. Dumiretso nga po ako sa bahay namin ni na tatay pero wala na po akong naabutan doon. Umalis na raw po kasi doon ang mga kapatid ko at hindi daw po alam ng mga kapitbahay kung saan na sila nakatira. Mabuti nga po at may kaibigan akong natuluyan ng ilang araw. Kaya lang, pinaalis din po ako nung nanay nung kaibigan ko. Ilang araw na rin po akong palaboy-laboy. Tapos bigla ko pong naalala na pumunta dito sa bahay ninyo. Kasi madalas po akong isama dito ni tatay nung bata pa ako. Nako, mabutit nahanap mo tong bahay namin. Akala ko may pinuntahan ka lang dyan sa malapit kaya napadaan ka dito sa amin eh. Halika, pasok ka muna dito. Salamat po. Sabi mo wala kang matutuluyan, di ba? Ganun na nga po kasi wala na po akong ibang kakilala na gusto pong tumulong sa akin. Gusto mo ba dumito ka muna sa amin? Talaga po, Tito? Pwede po na dito po muna ako tumira sa inyo? Ayos lang naman sa akin, kaya lang wala na kaming bakanting kwarto. Bale, dito ka na lang sa sala namin matutulog. Pero may mga banig naman kami dyan, mga unan at kumot na pwede mong magamit. Ako, maraming salamat po talaga. Ang totoo, hindi ko na rin po alam kung saan ako pwedeng makituloy. Kaya nagbaka sakali po ako na humingi ng tulong sa inyo. Sinubukan ko po sa ibang mga pinsan ko na sa side ni tatay dahil nasa malayong probinsya po mga kamag-anak ni nanay pero wala po sa kanilang may gustong tumulong sa akin eh. Kaya maraming salamat po talaga, Tito Reggie. Walang anuman, Benjo. O sige, maupo ka muna dyan. O sandali lang ha, ikukuha kita na maiinom. Sige po, marami pong salamat ulit. Mahal, sino yung dumating na bisita? Si Benjo, mahal. Pamangkin ko sa isang pinsan ko. Nakwento ko na siya sa'yo dati. Yung pamangkin kong nakulong nung 19 years old pa lang siya. Kakalaya niya lang at wala siyang ibang matutuluyan ngayon eh. Mahal, ayos lang ba kung dumito muna siya sa atin? Mukha kasing wala rin talaga siyang ibang matutuluyan sa ngayon eh. Nakakaawang bata kasi walang may gustong tumulong sa kanya. Oo naman, mahal. Ayos lang sa akin kasi pamangkin mo naman siya. Salamat, mahal. Sabi na nga ba't papayag ka rin kaagad? Wala yun. Tapos na ako magluto dito. Bumalik ka na sa pamangkin mo. Ako na maglalabas ng merienda niyong dalawa. Mama Mia, nalaman ko lang ang nangyari kay Benjo nang dumalaw nga ako sa burol ng tatay niyang namatay sa komplikasyon sa diabetes. Malapit kami sa isa't isa ng tatay niya at madalas siyang pumapasyal sa bahay namin kapag araw ng fiesta. Ang nanay naman ni Benjo ay namatay nang siya ay pinanganak. Kaya tanging ang pinsan ko na lang ang bumuhay sa kanilang 4 na magkakapatid. Kaya lang nasa college na si Benjo nang magsimula siyang mapasama sa masasamang barkada. Nalulong siya sa masamang bisyo na nauwi sa paglalayas mula sa kanilang bahay. Hanggang sa mabalitaan na lang daw ng mga kamag-anak ni Benjo na nakakulong siya dahil sa kasong pagpatay. May babae raw siyang hinold up na kaibigan niya at napatay nila ito nang makipag-agawan ng bag sa kanila.
Kaagad siyang nahuli pero ang kaibigan niya ay nabalitaan niya raw na pinatay ng isang riding in tandem bago pa man ito mahuli ng mga pulis. Nang makausap ko nga si Benjo ay ikwinento na niya sa akin ang buong pangyayari sa buhay niya noon. Hindi na raw uma-attend sa gitna ng hearing ang mga kamag-anak ng biktimang nagsampa ng kaso sa kanya. Kaya naman nakalaya rin siya pagkatapos ng halos 8 taon na pagkakabilanggo. Halos naiyak na rin siya habang sinasabi sa akin na pinagsisisihan niya na ang ginawa niyang kasalanan. At gusto niya raw na magbagong buhay na talaga siya. Sinabi ko naman sa kanya na tutulungan ko siyang magbago, Mama Mia. At mabuti na lang, mabait ang asawa kong si Aileen. Dahil sinabi niya noon na susuportahan niya raw ako sa pagtulong na gagawin ko sa pamangkin ko. Mama Mia, naniniwala talaga ako na magbabago na si Benjo. Alam kong pag-ibig ko ang sagot noon. Mama Mia, sa bahay ko na nga muna tumira si Benjo dahil wala kaming ibang kamag-anak na gustong kumupkop o tumulong sa kanya. Naawa ako sa kanya dahil ramdam ko na gusto niya talagang magbagong buhay. Wala rin naman naging problema sa 3 anak kong babae na noon ay dalagita pa lang. At kagaya ng napag-usapan namin, sa banig na nakalatag sa may sala ng bahay namin siya natutulog tuwing gabi. Sinubukan niya na ring maghanap ng trabaho noon para raw makapagsimula na talaga siya ng bagong buhay. Pero dahil nga may mabigat siyang criminal record, hindi siya matanggap-tanggap sa kahit na anong trabaho. Lumapit na rin ako sa mga kakilala at kaibigan ko para matulungan si Benjo na makapagtrabaho. Pero kahit sila ay takot na magkaroon ng isang empleyado na dati raw kriminal. Kaya naman, Mama Mia, doon ko na lang muna siya pinatulong-tulong sa talyer ko. Inaabutan ko siya ng sweldo pero hindi niya yun kaagad tinanggap dahil libre naman daw siya ng makakain at nakakatulog sa bahay namin. Ang sabi ko kay Benjo, ang pagtulong ko sa kanya na magkaroon ng matutuluyan at makakain sa araw-araw ay ginagawa ko bilang tito niya. Kaya dapat tanggapin niya ang sweldong inaabot ko dahil pinagtatrabahuan niya yun. Sa huli, Mama Mia, ay tinanggap niya na rin ang pera mula sa akin at nangako siya na mas pagbubutihin pa niya ang pagtatrabaho sa talyer ko. Paring Reggie, pwede ba ako makairam ng jack at screwdriver dito sa talyer mo? Ayaw na naman kasi umandar ng makina ng jeep ko eh. Hindi tuloy ulit ako makakapasada ngayon. Sige, sandali lang. Kukunin ko yung extra ko na jack at screwdriver. Oliver, eto. Salamat. Gusto mo pumunta ako sa bahay niyo mamaya para ma-check ko yung sira ng jeep mo? Parang ilang beses na yata naglolo ang makina ng jeep mo. Sige pare, sasabihin ko sa'yo kapag hindi ko ulit naayos mamaya. Tito Reggie, lalabas po ako sandali para bumili ng makakain natin para sa tanghalian. Okay. Eto yung pambili. Hindi na po. May pera pa naman po ako dito. Sigurado ka, Benjo? Opo, Tito. Kasi mura lang naman po yung kanin at ulam dun sa binibilhan ko. Sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Salamat po. Balik po ako kaagad. Pare, sino yun? Parang ngayon ko lang nakita yun dito sa talyer mo ah. Si Benjo. Pamangkin ko sa isang pinsan ko na namatay na dahil sa komplikasyon sa diabetes. Teka, siya ba yung nakulong dahil sa pang-hold up at paggamit ng drugs? Oo, siya nga. Pero paano mo nalaman yun?
Yung isang customer kasi ni Mrs. sa parlor niya. Nagpunta sa burol ng pinsan mo noon dahil magkamag-anak din daw pala sila. Nakita ka nga raw niya pero baka hindi mo siya napansin. Tapos nakwento niya nga kay Mrs. yung tungkol sa bunsong anak ng pinsan mo na nakulong. Siya na pala yun? Pero bakit nandito siya pare? Kakalaya lang kasi niya at wala siyang ibang mapuntahan. Hindi niya kasi alam kung saan ngayon nakatira ang mga kapatid niya. Tapos wala kaming ibang kamag-anak na gustong tumulong sa kanya. Kaya ako na lang munang kumupkup sa kanya para naman hindi siya palaboy-laboy sa kalye. Hindi ka ba natatakot pare? Saan naman ako matatakot? Kay Benjo? Mabait naman ang batang yan, tsaka napasama lang talaga dati sa mga maling tao. Kahit na Reggie, nagawa niyang gumamit ng drugs noon. Tapos nakapatay pa siya ng tao dahil sa pang-hold up. Bakit ba siya nang-hold up dati? Hindi ba para makabili ng drugs? Alam mo pare, mahirap makasama sa iisang bubong ang isang adik. Parte na yon ang nakaraan ni Benjo. At alam ko na hindi niya nauulitin yon. Kahit paano naman nakikita ko na nagsisimula na talaga siyang magbagong buhay. Sigurado ako na magagawa ni Benjo magbago. Ang mga taong minsang naligaw ng landas, hindi natin dapat pinagdadamutan ng bagong pag-asa sa buhay. Tao lang din naman sila na nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na nila kayang itama ang lahat. Kahit na, hindi naman sa'yo lumaki ang batang yan. Kaya hindi mo pa rin siya ganun kakilala. Isa pa, puro babae pa naman ang anak mo. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na patatagalin pa ang pagtira ng dating drug addict at mamamatay tao na yan sa bahay niyo. Mama Mia, alam kong hindi kumbinsido ang kapitbahay namin at malapit kong kaibigan na si Oliver sa paliwanag ko kung bakit ko kinupkup si Benjo. Hindi naman ako naiinis sa kanya dahil matagal na kaming magkaibigan at alam ko na nag-aalala lang siya sa akin at sa pamilya ko. Puro babae kasi ang mga anak ko, Mama Mia. At noon lang din kami nagpatuloy ng ibang tao sa bahay namin. Pero ang sabi ko na lang kay Oliver ay mag-iingat na lang kami sa bahay ng pamilya ko habang kasama namin si Benjo. Minsan ako na yung sumasama ang loob kapag nararamdaman ko na ayaw bigyan ng ibang tao ng pagkakataon na makapagbagong buhay ang pamangkin kong si Benjo, Mama Mia. Alam kong mabigat ang kasalanang nagawa niya noon pero ang sa akin lang, hindi naman tayo Diyos para husgahan ng paulit-ulit ang mga taong minsang nagkasala sa buhay nila. Lahat tayong mga tao na nabubuhay dito sa lupa ay may karapatan na mabigyan ng pagkakataon na magbagong buhay. At naniniwala ako na lahat ng mga nagkakasala ay kayang magbago, Mama Mia. Oh, Benjo, bakit hindi ka pa natutulog? Malalim na ang gabi pero nagkakape ka pa dito sa kusina. Tinabas ko po kasi yung mga damo sa likod ng bahay, Tito. Napansin ko po kanina na medyo mataas na at baka magsimulang bahayan po ng mga ahas Kaya nilinis ko na po nung makauwi ako dito kanina. Bakit hindi mo na lang ginawa yun bukas? Kasi po may trabaho po tayo sa talyer bukas. Kaya ngayon ko na po ginawa. Ikaw talaga. Pwede ka namang hindi pumasok kahit isang araw sa talyer. Akala ko tuloy may daga na namang naglalaro dito sa kusina kaya napasilip ako. Pasensya na po kayo Tito. Minsan po kasi ginagawa ko talagang pampatulog tong pag-inom ng kape sa gabi. Ayos lang yon. Ganyan din kasi ako minsan kapag hindi nakakatulog. Oo nga pala, dahil gising ka pa, ibibigay ko na rin sa'yo to. O eto, binili ko yan kanina sa bayan. Oh, Tito, ano po to? Buksan mo para makita mo kung anong laman ng paper bag na yan. Sige po. Lo, cellphone.
Nagustuhan mo ba? Sobrang nagustuhan ko po, Tito Reggie. Salamat po. Mabuti naman. Pasensya ka na kung mumurahin lang yung cellphone na naibigay ko sa'yo Pero pwede na raw gumamit ng internet yan. At saka pwede ka na rin mag-Facebook dyan. Tito, kahit ano pong cellphone pa ang ibigay niyo sa akin. Sobrang magpapasalamat po ako sa inyo. Sobrang salamat po dito, Tito. Bakit ka umiiyak? Kasi Tito, ang bait-bait niyo po sa akin Hindi ko nga po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo sa lahat po ng mga naitulong niyo sa akin ngayon. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Tito mo ko. Kaya ginagampanan ko lang ang responsibilidad ko sa'yo. Ang totoo po, akala ko wala nang magbibigay ng ganitong klaseng pagkakataon sa akin Yung pagkakataon na muling makapagbagong buhay. Tito, pinagsisisihan ko naman po talaga lahat ng nagawa kong kasalanan at pagkakamali noon Pero bakit parang takot na takot sila na bigyan ako ng pagkakataon ng mga pagbagong buhay? Bakit parang ayaw ng ibang tao na magbago ako? Hindi totoo yan, Benjo. Siguro may mga tao lang na takot na magtiwala ulit. Hindi naman kasi lahat bukas ang isip sa mga ganitong sitwasyon. Hindi lahat nauunawaan na kayang magbagong buhay ng isang tao na minsang naligaw ng landas. Napakaswerte ko po talaga at dito ako sa inyo napunta. Maswerte po ako at naging tito ko kayo. Nahandang maniwala at magtiwala sa akin. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magbagong buhay. Marami naman kaming naniniwala na kaya mo magbago. Kami ng asawa at mga anak ko, alam namin na hindi ka na babalik sa dati mong masamang gawain. At kung may nag-iisip man na hindi mo kayang magbago talaga, ipakita mo sa kanila na mali sila at kaya mo na magkaroon ulit ng mas maayos na buhay. Maraming salamat po talaga, Tito. Maraming salamat po, Tito Reggie. Sobrang thank you po sa pamilya ninyo. Sa inyo pong dalawa ni Tita Aileen. Basta nandito lang kami ng pamilya ko para suportahan ka, Benjo. At binigay ko tong cellphone na to sa'yo para mahanap mo mga kapatid mo. Baka kasi hindi nila alam na nakalaya ka na. Sigurado ako na matutuwa rin sila kapag nalaman nilang nagsisimula ka na magbagong buhay ngayon, Benjo. Mama Mia, halos maluha na rin ako sa pag-uusap naming yun ni Benjo. Ramdam ko kasi ang sinseridad niya sa bawat salitang binibitawan niya noon. Nalungkot din ako at naawa kasi alam ko na marami siyang kamag-anak na nilapitan noon. Pero ako lang ang namumukod tanging nagbukas ng palad na tulungan siya. Nakikita ko naman kasi talaga ang pagsusumikap niya na magbago, Mama Mia. Noong nakatira siya sa amin ay nauuna akong umalis papunta sa talyer ko para magtrabaho. Si Benjo kasi ay tumutulong pa sa asawa ko sa mga gawaing bahay bago pumunta sa talyer. At kapag gabi naman ay sumasideline pa siya ng pagtitinda ng balot sa lugar namin. Dahil hindi namin tinatanggap ng asawa ko ang perang inaabot niya para sa pagtira niya sa bahay namin, madalas ay nag-go-grocery na lang siya ng mga pagkain na para sa aming lahat. Natutuwa talaga ako noon sa nakikita kong pagsusumikap niya na magbagong buhay. At least kahit paano, makikita ng ibang tao na hindi ako nagkamali sa pagtulong ko kay Benjo at sa pagbibigay ko ng isa pang pagkakataon sa kanya na muli niyang maayos ang kaniyang buhay. Mama Mia, mahigit kalahating taon nang nakatira sa amin noon si Benjo
Nang sabihin niya na sa wakas ay nakontak na niya ang isa niyang kapatid. Nahanap niya raw ang Facebook account nito at doon sila nagkausap. Masaya ako para kay Benjo dahil alam ko na gusto niya na ring makita ang mga kapatid niya. Kaya nang minsang nagpaalam siya sa akin na pupuntahan niya ang isang kapatid niya na nasa probinsya, ay pinayagan ko siya kaagad. Binigyan ko rin siya ng ekstrang pera na magagamit niya. Isang linggo rin siyang nawala sa bahay pero palagi naman siyang nagtitext sa akin. Nang makabalik nga siya sa bahay ay nagkwento siya ng tungkol sa 3 nakakatanda niyang kapatid na may asawa at mga anak na raw. Natuwa kami ng asawa ko kasi alam namin na lalo siyang magpupursigido na magbagong buhay pagkatapos niyang makausap ang mga kapatid niya. Sinabi pa ng misis ko na sa susunod na pumunta ulit si Benjo sa mga kapatid niya ay magpapadala raw ng mga damit na hindi na nagagamit si Aileen para sa mga pamangkin ni Benjo. Sa aming mag-asawa parang mas natutuwa pa sa akin si Aileen sa nakikita niyang pagbabago kay Benjo, Mama Mia. Ang sabi niya, mabuti na lang daw at hindi namin sinukuan na mag-asawa ang pagtulong kay Benjo para makapagbagong buhay. Isang buwan pa ang lumipas noon nang mapansin kong may kakaiba sa mga kilos ni Benjo, Mama Mia. Madalas siya na natutulala o di kaya'y hindi mapakali sa kanyang mga kilos. May ilang beses din siyang nanghiram sa akin ng pera dahil ang sabi niya, kailangan niyang magpadala ng pera sa kapatid niyang may sakit ang isang anak. Pinahiram ko naman siya, Mama Mia, dahil naniwala ako sa sinabi niya. At ang hindi ko alam, iba na pala ang pinagkakagastusan noon ni Benjo. Hanggang sa dumating ang oras noon na malalim na ang gabi pero wala pa sa bahay ang asawa kong si Aileen. Nag-aalala na ako dahil wala rin siyang text kung nasaan ba siya. Hindi ko na rin makontak ang cellphone niya at wala naman siyang binilin sa mga anak namin na gagabihin siya ng uwi. Ang paalam niya lang sa akin ng umaga bago ako pumunta ng talyer ay mamimili siya ng isda para sa hapunan namin. Kaya naman nang dumating si Oliver at ang misis niya sa bahay namin ay nagpatulong na ako para hanapin ang asawa ko, Mama Mia. Habang naiwan naman sa bahay para magbantay ng mga anak ko ang asawa ni Oliver. Ano pare? Nakontak mo na ba yung number ng asawa mo? Hindi pa nga eh. Baka naman kasi may malayo lang na pinuntahan si Aileen. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakauwi. Imposible yan, Oliver. Kasi magpapaalam naman sa akin ng asawa ko kung sakali man nagawin niya yan. Wala ba kayong naging tampuan o pagtatalo kaninang umaga o kaya nung mga nakaraang araw? Wala nga. Sinabi ko naman sa'yo na maayos pa akong nagpaalam sa kanya bago ko pumunta ng talyer kaninang umaga. Sabi pa nga niya sa akin na mamamalengke siya kaninang umaga eh. Namalengke rin naman si Mrs. kanina pero hindi niya raw napansin dun si Aileen. Kaya nga kinakabahan na ako eh. Relax ka lang pare. Mahanap din natin ang asawa mo. Siguro naubusan lang ng battery ang cellphone niya kaya hindi mo makontak. Uy, pare tingnan mo. May nagkukumpulan ng mga tao dun sa may kanto. Ayun si Kapitan. Tara, lapitan natin. Kapitan, nandito pala kayo. Bakit po nagkukumpulan ng mga tao? Reggie, mabuti at nandito ka na. Kanina pa kita pinasundo sa isang tanod ko eh. Ano po bang nangyari at bakit pinapasundo niyo si Reggie, Kapitan? Nako, hindi niyo pa ba alam? Ang alin po? Hindi pa yata kayo nakakausap ng mga tanod ko. Kapitan, sabihin niyo na lang po kasi sa akin kung ano nangyari. Reggie, huwag ka sana mabibigla ha. Ano nga po kasi yun, Kapitan? Si Aileen kasi, nakita siyang duguan sa may… Ha! Reggie, sandali! Pare, hintayin mo ako! Tumabi kayo dyan! Tabi! Sabi na tumabi kayo dyan eh! Mahal!
awa mo na, gumising ka dyan. Please. Alam kong buhay ka pa. Kailangan kita at ng mga bata. Please, gumising ka na, mahal. Parang awa mo na. Sino may gawa rito sa asawa ko? Sino pumatay sa asawa ko? Sino? Mga hayop kayo! Wala kami kasalanan sa inyo ng asawa ko. Wala kahit na anong masamang ginawa sa inyong asawa ko. Bakit? Bakit niyo siya pinatay? Mga hayop kayo! Mga hayop! Mama Mia, ilang beses ko pang niyugyog ang dugoang katawan ng asawa ko sa pagbabaka sakaling magising pa siya. Pero bigo ako dahil hindi na talaga siya humihinga at hindi na rin dumilat pa ang kaniyang mga mata. Sinubukan ko pang punasan ng duguan niyang mukha pero wala pa ring tigil ang pag-agos ng dugo mula sa malaking sugat sa kanyang ulo. Hanggang sa dumating na nga ang ambulansya at kinailangan ng kunin ang katawan ni Aileen. Gusto ko pa sanang sumama sa kung saan man dadalhin ang asawa ko ng mga oras na yun, Mama Mia. Pero nang dumating ang mga pulis, ay inimbitahan na ako sa presinto para makausap. Kaya kaagad rin akong sumama sa kanila. Gusto ko na rin kasing malaman noon kung sino ang tao na asal hayop ang gumawa ng ganong kasamaan sa asawa ko. Wala naman kasi kaming kaaway o kasamaan ng loob, mas lalo na si Aileen. Hindi hamak naman kasi na mas mabait siya sa akin. Kaya alam ko na walang sino man ang may galit o sama ng loob sa kanya. Pero sa laki ng sugat sa ulo niya na parang pinukpok ng kung anumang matigas na bagay, ay parang hindi talaga siya bubuhayin ng kung sino man ang pumatay sa kanya. Nang gabi ring yun, Mama Mia, ay nalaman namin na pinagnakawan pala ang asawa ko. Wala na sa kanya ang dala niyang wallet at cellphone. At hindi ako makapaniwala nang malaman ko kung sino ang huling tao na nakitang kasama niya bago siya natagpuang wala ng buhay sa may damuhan. Walang iba, Mama Mia, kung hindi ang pamangkin ko na tinulungan at binihisan ko. Reggie, tumawag na sa akin si Kapitan. Sabi niya nahuli na raw si Benjo. Nasaan na raw sila? Pupuntahan ko kung nasan man sila ngayon. Uy, wag na. Dahil padiretso na raw sila dito sa presinto. Dito lang din daw sa malapit nakita si Benjo. Dala pa niya ang mga ninakaw niya kay Aileen. Napakahayop talaga niya. Hindi ko siya mapapatawad. Oh, pare, teka lang. Uminahon ka lang muna, Reggie. Paano ko hihinahon, Oliver? Pinatay niya ang asawa ko. At ang mismong pumatay sa kanya ay ang taong binihisan at pinakain ko sa loob ng pamamahay namin. Palibhasa, hindi mo naiintindihan ang sakit at bigat na nararamdaman ko ngayon. Baka lang kasi mapalabas tayo dito sa presinto. Kaya kailangan mo munang piliting ikalma ang sarili mo. Wala na akong pakialam kahit mabaril pa ako ng mga pulis ngayon. Huwag mong sabihin yan, ano ka ba? May mga anak ka pa na kailangan mong alagaan. Kaya hindi ka pwedeng mapahamak. Basta kumalma ka muna. Hintayin nating dumating sina Kapitan. Ang tagal naman nilang dumating. Ayun na sina Kapitan, pare. Kapitan, nasaan po si Benjo? Kasunod ko na siya kasama ang mga tanod. Pilit kasi nagpupumiglas kanina at parang bangag pa. Oh, Reggie, kumalma ka lang ha. Kasi baka... Hayop ka! Hayop ka, lalaki ka! Mamamatay tao ka! Reggie, tama na yan! Bitawan mo ako, Oliver!
Reggie, sandali! Tama na yan! Umilahot ka lang! Kapitan, bitawan mo ako! Sorry po, Tito. Sorry po. Sorry? Ano magagawa ng sorry mo, tarantado ka? Pinatay mo ang asawa ko! Naiintindihan mo ba yon? Adik ka! Pinatay mo ang asawa ko! Tama na sabi! Bitawan mo ako, Oliver! Sorry po. Binihisan kita, Sorry Benjo! po, hindi ko po sinadya. Pinakain kita sa bahay namin! Tinulungan ka namin ang asawa ko na makapagbagong buhay! Hindi ko po sinadya. Tinuring ka namin na parang anak namin! Hindi ko po Bakit kailangan mong gawin sa amin to? Bakit kailangan mong gawa ng masama ang asawa ko? Tito, hindi ko po talaga alam ang ginagawa ko. Nagdilim lang po bigla yung paligid ko. Wala po akong maalala. Siraulo ka talaga! Akala ko ba magbabago ka na? Sorry po. Kami lang ng asawa ko ang tumulong at nagtiwala sa'yo, Benjo! Pero bakit ganito? Bakit kailangan ng asawa ko pa? Napakabuti namin sa'yo! Kami lang ang tumulong sa'yo at wala nang iba pa! Pinagkatiwalaan kita! Sorry po. Pinagkatiwalaan ka namin ng asawa ko! Bakit, Benjo? Bakit hindi na lang ako? Bakit kailangan ng asawa ko pa? Bakit siya pa? Napakabuti niyang tao! Sorry po. Naging napakabuti niyang tao sa'yo! Sorry po. At halos ituring ka na niyang parang tunay na anak niya! Hindi ko po alam kung paano ko po nagawa yun. Hindi ko po alam yung mga nangyari. Patawarin niyo po ako dito. Patawarin niyo po ako ni Tita Eileen. Sorry po talaga, Tito. Sorry po. Sinungaling ka, adik ka! Papatayin kita! Papatayin kita! Reggie, tama na! Pare, kalma lang! Baka mapatay mo na ang pamangkin mo! Tarantado ka talaga, Benjo! Mamamatay tao kang adik ka! Dapat talaga hindi na lang kita tinulungan at pinatuloy sa bahay ko! Dapat nakinig na lang ako sa kanila! Nagsisisi ako na naging kamag-anak ba kita! Nagsisisi ako na tinulungan ka namin ng asawa ko! Sorry po. Mamamatay tao kang adik ka! Sorry po. Mabubulok ka sa bilangguan! Tandaan mo yan! Mama Mia, labis-labis ang pagsisisi ko dahil sa ginawa naming pagtulong kay Benjo noon. Wala kabing ibang hinangad ng asawa ko para sa kanya kung hindi ang tulungan siya na makapagbagong buhay. Puro kabutihan lang ang ginawa at pinakita namin sa kanya. Kahit halos lahat ng tao sa paligid namin ay pinipigilan kaming tulungan siya. Pero yun pa pala ang igaganti niya sa aming mag-asawa. Napatunayan din talaga na siya ang kumitil ng buhay ng asawa ko dahil bukod sa cellphone at wallet ni Eileen, nakita rin sa backpack na dala ni Benjo noon ang mga naka-plastic na shabu, Mama Mia. At ang liabi na gamit sa talyer ko na ginamit niya rin mismong panghampas sa ulo ng asawa ko. Doon ako mas lalong naiyak, Mama Mia, dahil sa sakit. Gamit ko pa talaga ang ginamit niya para patayin ang pinakamamahal kong asawa. Nalaman ko rin noon, Mama Mia, na bumalik na pala sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot si Benjo. Nang makontak ko ang mga kapatid niya ay sinabi ng mga ito sa akin na hindi naman daw nagpunta o nakipag-usap sa kanila ni minsan si Benjo. At ang sabi sa akin ng mga pulis, madalas raw na may nakakakita noon kay Benjo na kasama ang mga taong may record na ng pagtutulak at paggamit ng droga. Ang pera na hinihiram pala sa akin noon ang pamangkin ko ay ginagamit na niyang pambili ng pinagbabawal na gamot. Sobrang nagsisisi ako na hindi ko yun napansin.
O baka naramdaman ko na yun pero mas pinanghawakan ko pa rin ang pinangako ni Benjo noon na magbabagong buhay na siya. Bago magsimulang malitis ang isinampa kong kaso kay Benjo, ay nabalitaan ko na lang, Mama Mia, na namatay na siya. Napaaway daw siya sa loob ng bilangguan at napagtulungan ang ibang preso doon. May isang preso raw na galit sa kanya at inumpog ang kanyang ulo sa pader na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Aaminin ko, Mama Mia, na medyo natuwa ako sa nangyari sa kanya noon, pero may parte pa rin sa isip ko na gusto sanang magdusa pa siya bago siya tuluyang mawala. Dahil hindi sapat ang biglaang pagkamatay niya sa laki ng sugat na iniwanan niya sa amin ng mga anak ko. At kahit kailan ay hindi ko na siya mapapatawad dahil sa ginawa niya sa asawa ko, Mama Mia. May 6 na taon na ang lumipas mula nang mawala sa amin ang asawa ko. Naiiyak pa rin ako sa sakit at pagsisisi dahil sa nangyaring yun sa buhay namin. Pastor pa rin ako hanggang ngayon at mahilig pa rin akong tumulong sa ibang tao. Naniniwala pa rin ako na dapat ay nagbibigay tayo ng pagkakataon sa isang tao na makapagbagong buhay. Pero dapat din na hindi natin ibigay ang ating buong tiwala sa kanila. Dahil sa mundong ito na mapagsamantala, meron pa ring tao na hindi na yata magbabago pa kahit kailan. Salamat sa pagpili at pagbabasa nitong sulat ko, Mama Mia. Pagpasensyahan mo na rin sana kung medyo magulo na ang pagkakasulat ko sa huling bahagi nito. Dahil nanginginig na ang mga kamay ko habang nagsusulat ngayon. Hindi ko na rin kasi mapigilan ang sarili kong maiyak ngayon, lalo na nang magsimula na ako sa huling parte ng sulat ko. Naiiyak ako sa lungkot, sakit at galit na nararamdaman ko hanggang ngayon. At sana tulungan ako ng mga kabarangay natin na ipagdasal na sana dumating ang araw na maramdaman kong napatawad ko na ang taong sobra kong pinagkatiwalaan. Pero sumira naman pala ng buhay namin ng aking pamilya. Maraming salamat, Mama Mia. Ang inyong forever kabarangay, Reggie.